Magandang araw mga ka-PJ. Ngayon nga pala ay Huwebes, March 27, 2025, no? Kumusta naman kayo lahat dyan? Naka-charge tayo ngayon dahil kahapon na rest day natin. Wala tayong ginawa kundi matulog ng matulog. Pero nagpapawis tayo ng konti. Tayo, linis-linis ng bahay para pawisan. Tapos naglaba-laba. Yun. Kaya ngayon, balik bakbakan sa kalye, no? So maaga tayo ulit lumabas ngayong araw. Talagang strategy natin eh. Yun lang naman kasi ang sikreto eh. Para kumita. Kailangan, kung dati medyo patumpik-tumpik tayo kasi maganda naman yung bookingan, malalaki yung booking, di ba? Hindi pa masyadong matraffic. Hindi katulad ngayon, sobra na ho talaga ang traffic. Lalo na yung mga motor, sobrang dami na ng motor. Nung araw, maluwag pa. Ngayon, kahit saan ka pumunta, napaka-traffic talaga. Kaya tayo na mag-a-adjust, no? Kung dati 12 oras lang yung kinakana natin, okay na, uwi na tayo, pahinga na. Ngayon, hindi na kaya yung 12. Kung 12 oras, sigurado magiging earnings mo niyan mga 3,000. Naku, kung 3,000 lang eh, para sa akin walang mangyayari dyan. Siyempre kasi wala naman tayong ibang inaasahan. Dito ko lang talaga kinukuha lahat ng mga pangangailangan namin. Yung mga pambaon ng anak ko, lahat dito lahat. Kaya hindi po pwedeng magpakaangkaang ako rito, no? Back talaga akong back. Hanggat kaya, tira. Ihi lang ang pahinga. Kumusta pala ang biyahe nyo ngayon, no? Sa akin medyo okay naman ng konti. Kaya lang hindi siya ganun ka lakas talaga. Ngayon ang oras natin ay alas 11:51, no? At yun nga, nandito na ulit ako sa aking suki dito sa Makati, no? Kay Ate Leslie. Ang oras natin ay alas 11:51 na. Sakto lang yan, tanghalian. Tara, ay kumain na muna tayo. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan mga ka-PJ. Kalusugan muna, ika nga. Kaya tara na! Magtanghalian na muna tayo, let's go! May nag-comment dito, napatawa ako eh. Relate ako nito, yung mga bago pa lang ako eh. Yung mga maliligaw-ligaw ka pa lang. Ito, ka-PJ, may tanong ako. Pagaling ako ng Mindanao, Tulpa Skyway, papunta ng T3. Tapos nag-exit ako pa Balintawak. Bakit napunta Batarlac Inlex? Nalito ako, sana matulungan ako ka-PJ. Alam ko kabisado mo kasi taga Valenzuela ka. Ganito nangyari sa inyo. Galing ka ng Mindanao Avenue, pasok ka, di ba? Pagdating doon sa tulay, ang ginawa mo, hindi ka lumampas sa tulay. Bago magtulay, kumanan ka na. Kaya napunta ka ng Tarlac. Dapat ang ginawa mo, nilampasan mo yung tulay. Kasi nga ang ginawa mo, bago pa man magtulay, no, yung pinaka-inlex, di ba? Kumanan ka na. Magpermis ka sa pinaka-kanan. Kaya nga napunta ng papuntang Tarlac. Dapat ang ginawa mo, second lane ka. Doon ka sa gitna, no? Sa gitna ka, tapos kasi may barrier yun eh. Pagka sa pinakakaliwa ka naman nakapwesto, mapapadiretso ka nun sa papuntang Valenzuela, papuntang Pier, ganyan. Dapat dito ka sa pangalawang lane lang. Okay? May araw naman yun eh. Sabay pagkalampas mo ng na yun, tulay na yun, ng Inlex. Kanan ka na, paikot, pababa. Yan. Yun, mapupunta ka nun sa Balintawak. Tapos hindi ka na mag-i-exit ng Balintawak. Bago ka pa mag-i-exit ng Balintawak, may packet din doon. Diretso ka na ng Skyway. Diretso na yun, papunta ng Terminal 3 o Terminal 2, Terminal 1. Kahit saan, papunta Alabang o Laguna man. Yan, diretso lang yan. May mga sign naman na sundan mo lang yung sign. Kailangan pag bago ka, kailangan alalay ka talaga dyan. Kasi lalo na yung maranasan nyo yung sa may south. Mag-i-exit kayo ng ng Alabang. Galing ka kunwari ng Laguna. Mag-i-exit ka ng Alabang. Inanatili ka sa kanan, makakapasok ka doon sa Skyway.
Naranasan din niya ng kasamahan namin eh. I-exit daw siya ng Alabang eh. Galing siya ng Laguna. Sus, napadiretso na pasok siya sa Skyway. Wala nang labasan. Galit na galit yung pasahero niya eh. Kasi yung pasahero na, Alabang Festival Mall eh. Diretso na, kailangan mo na mag-exit doon sa Terminal 3 para makalabas ka ulit at makaulit para bumalik ka doon sa Alabang. Abunado pa siya. Kasi di pumayag yung pasahero na magbabayad ng tollgate ng Skyway, di ba? Tapos yung babalik. Late na yung pasahero. Dapat yun ang iingatan nyo talaga. Okay. Ito, merong susunod na tanong galing kay Hana Halpichi. Tama ba yun? Ilang oras ba usually biyahe ng driver? Paano po pag sobra sa oras? Usually dito sa Grab ang kalakaran dito ay sa driver ang garahe. Karamihan pero marin mga sa operator yung garahe. Pero konti na lang yun kasi konti na lang yung lumalaban ng driver na gano'n. Sa hirap kasi ng biyahe ngayon tapos limitado pa yung oras mo. Kunwari gusto ng operator 12 oras lang magbibiyahe. Medyo hirap ngayon dahil hindi na siya katulad ng dati na mataas yung bookingan tapos marami pasahero. Ngayon kasi marami ng kalaban. Mayroon na tayong MC taxi, di ba? Meron pang taxi, meron pang ibang mga TNBs. Kaya hirap na. Kung may lumalaban pa ngayon yan yung sa operator ng garahe, ewan ko, pero darating ang panahon nakahanap talaga yun ng operator na siya yung bahala sa oras basta nagbaboundary lang siya araw-araw. Tapos yun, sa kanya yung garahe. Isa sa technique mga ka-PJ, dahil nga namamasada tayo, hindi naman tayo nakikipagkarirahan, ay ang makatipid sa ating gasolina, no? Lalo na babad tayo sa traffic. Ang technique dyan, dala-dala ko pa ito mula nung nag-taxi pa lang ako, ay dapat yung RPM ay hanggang 2 lang. Nakita nyo may RPM yung nasa kaliwa. Yan yung RPM na yan. Kinakailangan pagdating ng 2 dapat nakapag-change gear na tayo. Okay? Primera, segunda, tercera, kwarta hanggang quinta. Dapat pinakamataas na dyan yung 2.5. Yan. O hanggat maaari 2 lang. Dapat nag-change gear na siya. Huwag natin masyadong pigain yung sinilador para huwag tayo mapapalakas sa gas. Okay? Tayo nagkailangan magmadali. Kailangan relax lang yung takbo natin. Okay? So tuloy na halimbawa yan, di ba? Ganyan. Nakahinto tayo, di ba? Ngayon matatakbuhin natin ha. Makikita nyo, pagdating ng 2, makaramdaman nyo, nag-change gear na yan. Ayan. O, yan, di ba? Nakita nyo? Pagdating ng 2, change gear na siya. Yan ang tama. Kasi pag kumabot na kayo doon sa 3, 4, saka pa lang nag-change gear, pigang-piga niyo yung sinilador, malakas yun sa gas. Di ba? Hindi naman natin kailangan makipagkarirahan. Dapat relax lang yung makina. Diba? At saka yung pasahero din, mas smooth yung takbo pag ganun lang yung piga natin. Yan ang tatandaan natin, kailangan hindi siya lalampas ng 2. Nakapag-change gear na yun o. Diba? Nag-change gear siya. Kung piniga natin ng gusto yun, kunwari piniga natin ng gusto, gaganunin natin yan umabot na sa diba? Ngayon yung mga natibong nagmamadali, wala yun. Madali din maubos yung gas natin yan. Saka palatandaan nyo, kailangan ma-maintain nyo yung nakita yung green sa kanan. Dapat na-maintain nyo yan. Yan yung eco, no? Dapat na-maintain na lagi lang naka-green yan pag tumatakbo na kayo. Pag hindi kayo tumatakbo, nakahinto tayo, mabagal lang. Yan, normal na nawala siya. Pero dapat kapag tumatakbo na, kailangan makita nyo naka-green yan. Tulad yan, naka-green. Bumalik siya ulit, naka-green. Kasi tumatakbo na tayo. Okay? So, ganun lang ang technique para makatipid sa gasolina. Okay? Kahit itong dala ko kasi matic to pero kahit manual ang gamit nyo, mayroon pa rin RPM yan. Lahat naman may RPM yan. Yan din yung batayan nyo. Dapat yung RPM hindi siya aabot dun sa 3. Dapat makapag-change gear na. Pag hinayaan nyo yan na sobra-sobra ugong na ugong yung makina, mabilis lang maubos yung gasolina nyo. Di ba? Napupunta lang sa gasolina yung dapat na kita nyo. Okay? Kasi alam nyo mga ka-PJ, nung nasa taxi pa kami noon, hanggat maaari ayaw namin tapakan yung silinador na yan. Makatipid lang sa gasolina. Pag naramdaman namin palusong, yan, halos ini-neutral na namin yan para lang makatipid sa gasolina. Pero bawal dapat yun.
Kasi delikado yun kapag palusong yung daan, mag-ano ka, neutral ka, dapat naka-ano pa rin yun, nakakambyo pa rin yun, okay? Pero mga taxi driver kasi sanay sa ganun yun, ayaw natapakan ng sinilandor dahil siyempre nagtitipid sa gasolina, lalong lalo na kapag yung taxi na dala-dala nyo ay may kalumaan na malakas na talaga sa gasolina yan, okay? Ganun yung sasakyan kadalasan pagka nagluma na lumalakas din yung gasolina, kumakain na siya kumbaga. Kaya yun talaga ang teknik namin, kailangan makatipid sa gasolina. Yung sinilandor na yan, kulang na lang, wag nang tapakan para lang makatipid. So yan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 8:12 na ng gabi, ano? At dito na rin natin tapusin yung ating vlog, no? Para makapagpahinga na kasi bukas may laban na naman tayo ulit. Ang earnings natin ngayon ay medyo malungkot mga ka-PJ. Kulang na naman ng 50 pesos para maging 5,000. Hindi na natin hangarin pa na umabot pa talaga siya ng 5,000 dahil nga may biyahe naman bukas. Aagahan na lang ulit natin. Talagang ano ngayon, napakaliliit ng bookingan. Wala tayong magagawa Ganun talaga kasi kung pipilitin natin yan para umabot ng 5,000, mapalayo tayo, mapupuyat tayo bukas, mahirapan tayo gumising, di ba? Masisira yung biyahe natin para bukas. Kaya tama na yan. Okay, at least naka 4,950 na rin naman 50 pesos na lang. Patawad na lang muna mga ka-PJ. At ang good news naman yan, umabot pa rin yan ng 5,000 mahigit. Bakit? Kasi nakagawa tayo ng incentive 400 kasama yan sa biyahe natin ngayong araw Ayan kuha naka 12 tayo. Di parang ano na rin yan, 5,000 na rin mahigit, mga 5,300 na rin yan, di ba? Masama pa ba yun? Okay na yan. Okay. So mga ka-PJ, hindi na ako magtatagal magpapaalam na muna ako pansamantala dahil ako'y matutulog na. Bukas ulit mga ka-PJ. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag nyo naman kalimutan i-like. Like naman dyan para tulong naman sa amin ng mga nagbablog. Malaking bagay sa amin yung likes, comment, and subscribe para doon sa mga bago. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated kada ako ay mag-upload ng panibagong video. Yun lamang at ka-PJ nyo, temporary signing off.